Amen? 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 At pwede mong sabihin mo sa iyong katabi, mamili ka ng 5 lang. Na, kapatid, nagagalak ako na makita ka muli. Kapatid, makita kayo muli. Okay lang, kahit walang mic. Tuloy ang preaching. Amen? Amen! Sino po naniniwala may gagawin po ang Diyos? Amen! Huwag tayong tumulad po sa ating pinanood. Nanginala. Every praise, every praise, every praise, every praise. Amen? Pero pag ikaw po, pinapatungan ng demonyo, nakakatulog. Pwede bang sabihin mo sa iyong katabi, kapatid? Huwag mong hayaan na patulungan ka ng demonyo. Amen? Yung mga kapatid, sabihin mo sa kapatid, ang mensahe ng Diyos ay para sa atin. Para sa iyo. Para sa akin. Ano ba tayo doon? Kaya huwag kang matulog. Alam niyo po, ang ating po pinag-uusapan, ang ating pong topic is worship. At pang-5 na po natin ito pinag-uusapan. At alam ko po na ang ating po pag-uusapan ngayon ay kumbaga po ito po ay review na lang po ng ginawa ng Panginoon. Pwede po ba tayo manalangin? Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Kami po ay nagpapakumbaba. Kami po ay nagpapasako sa iyo. Gamitin mo lamang, Panginoon God, ang ating pong bibig, tungtungan o God ng iyong mga paa. Ikaw pong mangusap sa buhay po na bawat sa puso amin. Na ang lahat, Panginoon God, ang lalabas sa aking bibig kay iyo po ang patuloy, Panginoon God, na magbago po ng buhay namin. Gamitin mo lamang po kami, Panginoon, na instrumento na iyong pagpapala, instrumento, Panginoon God, ng iyong kabutihan, instrumento ng walang hanggang pagmamahal mo po sa buhay po na bawat sa puso amin. Ngayon pa lamang, Panginoon, hinahantang na po namin ang lahat ng gawa ng kaaway, the mighty name of Jesus, na walang karapatan, walang kakayanan, na sinisira na po namin tayo lang na 2,000 years ago. At ikaw po ang Diyos na mananagumpay sa lahat ng bagay, Panginoon. We give you honor, we give you glory in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen and Amen. Pwede na po tayo umupo sa presensya po ng Panginoon. Praise God. Amen. Ang ating po pinag-uusapan, ang ating pong text ay nakita po natin sa John chapter 4, verse 23 to 24. At ako po ay naniniwala na bagamat marami na po tayong pinag-aralan about worship, naniniwala po ako na ang salita po ng Panginoon ay everyday is new, refreshing. At ang salita po ng Panginoon habang ating pinagbubulay-bulayan, ay lalo po natin, kumbaga po habang po natin pinagbubulay-bulayan, lalong sumasarap po ang mensahe ng Panginoon. Ano po tayo doon? Ano po tayo doon? Dahil ang salita po ng Panginoon ay ito po ang nagbabago ng buhay ng bawat po sa atin. Amen? Ano po tayo doon? Hindi po si pastor, hindi po si leader, hindi po si deacon, kundi ang ating Diyos, ang salita ng Diyos. Amen? Kaya po, hayaan niyo po na ang ating pong mensahe ay makikita po natin sa mismong text po natin. Ito po, ang title po ng ating po mensahe ay True Worship. Pwede mong sabihin mo yan, True Worship. Yung may lakas. Yung gising. Amen ba tayo doon? Alam niyo po, kung mayroon pong totoo, may false. Amen. Ito po yung ating pinag-usapan na po sa mga nakaraang linggo natin po pinag-uusapan about worship. Ang ating pong text sa John chapter 4 verse 23 to 24. Sabi po dyan, yet a time is come. Pwede basahin po natin? Yet a time is come and has now come when
come when the true worshiper will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshiper that Father seeks. God is Spirit, and His worshiper must worship in the Spirit and truth. The worship, ang salita pong worship, ito po ay reminder lang po o ating pong pagbabalik na lang po. Ang worship is word. Hinatas dalawang salita. Word. Ship means to word or value. Sa Greek word po na, poskuneo. Amin po tayo doon. At kiss toward, to bow down in reverence. So worship is about reverence, submission, and honoring God. Ang sabi ni William Temple, sabi niya, basahin po natin, worship is a submission of all our nature to God. Amin po ba yan? Include yan, lahat po. Include yung ating nature, all nature to God. Kaya nga, ang worship, hindi lamang po ito yung singing, dancing, praising, o crying, sacrifice. Part po yan ng worship. Part of act of worship, kung tawagin. But the real worship, ito yung submission of all our nature to God. Mga kapatid, whatever we like it or not, sa ayaw at sa gusto mo, meron tayong wini-worship. Something or someone na wini-worship. Ano ba tayo doon? Yung iba, nag-worship sa money. Yung iba, mismo sinasamba ang kanilang sarili. Yung iba, we worship different gods. Yung iba naman, worship the true God. Kaya nga, sa lahat ng tao may sinasamba. At ito po nakakatawa. Kasi kung sino ang sinasamba mo, nagiging kamukha mo. Kaya kung sumasamba ka sa pera, nagpumukha ka? Hindi ako nagsabi doon. Diba? Diba pag may mga idol tayo, gusto natin kagaya ng dubit niya, kagaya ng pananamit niya. Kasi idol mo yun eh. Amin po tayo doon. Kaya na, kung anong sinasamba mo, ay nagiging kamukha mo. Kaya na, if you are truly serving, worshiping a true God, nakikita sa kamukha mo at sa mukha mo. Pwede bang tingnan mo ang iyong katabi kung sinong sinasamba niya? Ito ba ay pera? Ito ba ay siya? Nagsisimula pa lang po tayo, ba't parang matutulog na? Pwede bang sabihin mo sa iyong katabi, kapatid? Huwag mo hayaan. Napatungan ka. And if you worship someone or something, it is affect our time, naapektuhan yung ating resources, naapektuhan ang ating energy, at naapektuhan ang ating puso. Amin ba tayo doon? That's why, kaya po, dapat nating maintindihan ano po talaga ang tunay na pagsamba. Amen. Hindi porket nagsimba ka, nakapagsamba ka na. Part po yan ha. Hindi ko po sinasabi hindi, part po yan. Pero ang totoong pagsamba na hinahanap po ng Diyos ay yung sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen po ba tayo doon? Kaya kung may totoong pagsamba, may peking pagsamba. May false worship. Sabi po dyan, ito po yung danger. Number 1, idolatry. Ano ba yung idolatry? Worshipping created things instead of the Creator. Na, sabi nga ng Panginoon, wala tayong ibang sasambahin. Amin ba tayo doon? Wala tayong ibang sasambahin kundi ang ating Diyos. Kaya, idolatry, hindi lamang po yan yung nakikita ng image. Mga aming bagay, mga aming translation ng idolatry. Kaya nga, everything
anything, someone na wine-worship mo instead of the Creator o God, it is part of idolatry. Amen. Ito po, idols of the heart. I-test natin. Number 1, test of happiness. What you make you truly happy? Ano ba talaga yung nagpapasaya sa'yo na kapag tinanggal sa'yo ay nagiging hindi ka na masaya? Ano naman yung nagpapagalit sa'yo na kapag nararanasan mo ay nagagalit ka na? Ano naman yung test of love? Yung what do you deeply love? Yung pinakamalalim na pag-ibig na kapag tinanggal sa'yo ay parang nawawala na ng pag-asa. Nawawalan ka na ng buhay. At test of security. Test of security, ito yung minsan ito yung pera, minsan yung ating kayamanan, minsan yung ating bahay. Kamakailan lang, meron akong nakita demolition sa Maynila. Talagang ipinaglalaban nila. Kasi alam nila, pag nawala sa kanila yun, wala na silang pag-asa. Kaya dapat, tinitest po natin ang ating puso. Kung sino o ano o someone o something sa puso natin na kahit hindi natin napapansin, ay naging idolatry na lang buhay natin. Amen. Kaya mahalaga po, danger of false worship. Number 2. Ano po yan? Pakibasa nga po. Number 2. Sabay-sabay po. 1, 2, 3. Outward worship without inward devotion. Amen. Sabi diyan, sa paningin sa labas, mukha naman nag-worship. Mukha naman nagsisimba. Kasi nakapolo, puti-puti. Ang ganda ng suot na blouse. May dalang Bible. Every Sunday, every Saturday, di po, so umapi naman. But inward, wala talaga eh. Alam niyo po ba, nire-rebuke ng Diyos yung mga ipokrito. Pasama na po ng pasama ang tingin niyo sa amin. Number 2 pa lang po tayo. Basahin po natin sa Bible. Pwede mo basahin po natin? The Lord said, these people come near to me without but diba? Yung heart nila, they worship by lips. But the heart is malayo naman sa Diyos. Masabi lang makapag-worship. Amen. Mahal niyo pa po ba ako? Amen. Alam niyo pa, mahal tayo ng Panginoon. At gusto po ng Panginoon baguhin po ang ating pananaw sa worship. Amen po ba tayo doon? Amen po ba tayo doon? Kasama po ako doon. Kasama po tayong lahat. Pwede bang sabihin mo sa iyo, kapatid, mahal ka ng Diyos. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, amen? Sabi sa Mateo, you! Hipokrito ka! Ay nga sabi ni Isaiah, di ba? Ito yung prophecy. These people honor me with their lips, but their heart are far away or far from me. They worship me in vain. Alam niyo, nakakalungkot po. Kaya nga po, lagi ko po itong paalala po sa lahat. Kung po tayo ay sasamba sa Diyos, ibigay na po natin ang totoong pagsamba sa Diyos. Amen. Amen. Kung bumangon ka na rin para magsimba, sumamba ka na sa Diyos. Amen. 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 At hindi lamang po ito usapan Sunday. Amen. Hindi lamang ito, gagayak na ako kasi Sunday ngayon. Hindi po. Ang worship po, daily lifestyle po natin yan. Pang-araw-araw po natin buhay. Out and inside the church, we need to worship God. Amen.
Amen. Number 3, self-worship. Putting self at the center instead of God. Yung pang, ako yung magaling, ako yung karapat-dapat sa bayan, ako yung magaling tumugtog, ako yung magaling tumanta. Instead na parang ibinibigay mo sa Panginoon yung papulitapan. Amen. The danger of false worship. At naniniwala po ko na mayroon pong gusto gawin ng Panginoon po sa ating lahat ngayong hapon na ito. Amen? Amen! Sabi po diyan sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 and 5, pwede bang basahin po natin? But about this, there is the time in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, disobedient, perverse, ungrateful, unholy, without love or forgiveness, scandalous, without self-control, brutal, not lovers of good, treacherous, proud, conceited, lovers of pleasure, rather than lovers of God, having no godliness, denying himself, nothing good in such as Amen. Having a form of godliness but denying its power. You know, in the last days, ako po naniniwala, we are in the last days. Amen. At palapit na po tayo ng palapit doon sa ating hinihintay na muling pagparito ng Diyos. Amen. Mukhang dalawa lamang po ang excited. Alam niyo, palapit na po tayo ng palapit doon sa finish line ng ating buhay, pananampalataya. At nawa po lahat tayo ay handa na. Amen. Alam niyo po, sa ating pong pupuntahan o sa ating pangungoonan, ang gagawin lamang po natin doon kundi magsamba, sumamba sa ating Diyos. Kaya kung dito pa lamang, hindi ka maalam sumamba o hindi mo alam ang totoong pagsamba, mukhang hindi ka welcome doon, kapatid. Ouch. Amen. Mahal niyo pa po ba ako? Mahal po natin ang salita ng Panginoon. At gusto po natin at gusto ng Panginoon na i-rebuke tayo ng lahat. We are in the last days, mga kapatid. We are in the last days. Kumbaga sa last lap na to. Last lap na to ng pagtakbo mo. Kaya kung tumakbo ka na lang, ibigay mo na lahat. Amen. Ang totoong pagsamba. Alam niyo mga kapatid, God is looking not the worship. He is looking to true worship. The true worship. Yung totoo na sumasamba. Saan? Sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi natin pwedeng ilayo na sa Espiritu lang at sa katotohanan din. Magkasama po yan, kapatid. Hindi mo pwedeng pag-iwalayin. Amen. We worship in the Spirit and in truth. Amen. Kaya minsan, nami-mislead tayo sa kadahilanan ng ating espiritu talaga ay malayo sa Diyos. Amen. Kaya nga, ang ating text, balik tayo text, yet the time is come, and has now come when the true worshiper will worship the Father in spirit and in truth. Ang hinahanap ng Diyos, ng ating Ama, yung sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Hindi niya hinahanap yung performers. Hindi niya hinahanap yung magaling kang umiyak. Magaling kang tumugtog. Hindi niya hinahanap yan. Hindi niya hinahanap. Totally, hindi naman niya kailangan yan eh. Ang hinahanap ng Diyos yung sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Kahit walang tugtugan, kahit walang kantahan. Amen. Part po yun ha. Yung ginagawa natin, isa part kasi nakikita mo na
kung gaano ka pinatawad, minahal ng Diyos, kaya mo gustong ibigay ang lahat para sa Diyos. Pero ginagawa mo yan, hindi mo utang na loob sa Diyos yan. Kailangan natin sambahin ng Diyos. Amen. Kailangan natin ibigay sa Diyos ang tunay at totoong pagsamba. Dahil ayun lang ang nakaka-please sa Diyos. Amen. Natipis ang Diyos kapag nakikita na tayo totoong sumasamba. Amen. Kaya nga, natin to do, wala naman about in the place, o something na wala naman ako sa church naman ako, o online man ako, o physical man hindi. It is something to do with the Spirit and the truth. The truthfulness. Based on the Word of God. Amen. Nakabase po yan sa salita ng Panginoon. Nakabase doon sa salita ng Panginoon. Because God is looking for a true worshiper. Alam niyo mga kapatid, kahit mag-worship tayo dito, kahit magtirabak tayo dito, magdamag, maghapon, kung hindi ka talaga totoo, sumasamba sa Diyos, baliwala yan. Kasi ang hinahanap, yung totoong sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Hindi hinahanap ng Diyos ang religious people. Nililibyok niya nga eh. Yung nilibyok ng policy nga yun. Nililibyok ng Diyos ang mga hipokrito. Amen. Ang hinahanap ng Diyos yung totoong sumasamba sa Espiritu sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. At ang ating dalangin ay kasama tayong lahat doon. Amen. Amen. Ay kasama tayong lahat doon. Unless hindi mo talaga naiintindihan o kilala ng Diyos sa pagbibigo, hindi ka talaga totoo makakapagsamba. Ayun po yung nakakalungkot. Amen. Amen. Mukhang dalawa na lang po ang taong nakikinig. Kasi nung una, akala natin, aatin lang tayo sa church. Christian na tayo. Worshipper na tayo. Yung sisimpa ka tuwing linggo, every Sunday. Hindi ko po sinasabing masama po, ginagawa natin ngayon. Pero alam niyo po, ito po lagi pong sinasabi. Kung sasamba tayo sa Panginoon, ibigay mo na ang lahat. Ibigay mo na ang lahat. Wala kang pwedeng itira. Kasi maliban na ikaw ay pinaunahan o kinalulugan o sinasamahan ni Jesus at yung Espiritu ng Diyos ay nasa atin, hindi ka magiging true worshiper. Kailangan, alam mo, to worship in the Spirit and the truth. The truthfulness of the gods, based on the God's words. Base sa salita ng Panginoon. Kaya nga, we worship, kaya we walk by faith, we worship by faith. Lahat ginagawa natin ito by faith. Amen? Ginagawa natin ito by faith. Lahat ng ginagawa natin, ginagawa po natin ito by faith. Ginagawa natin ito upang malangan, mapurihan ang ating Panginoon. Magbigay sa Kanya ang lahat-lahat. Kasi may tindahan po natin ito mga kapatid. Alam niyo po, kahit ibigay natin ang buong buhay natin, hindi po sapat. Maniwala po kayo sa atin sa ginawa po ng ating Diyos. Amen. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki sa ating Diyos. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Hindi, nagbibigay ako, hindi, sumasamba ako, hindi, umaawit ako, sumasayaw ako, naglilinis ako ng church. Hindi po, wala tayong pwedeng. Bahagi po yan. Part po yan ng ating pagsamba sa Panginoon. Yes, part po yan. Yung pag-attend, part po yan. At ang hinahanap ng Diyos, ang tinitingnan ng Diyos ang ating puso. Diba yung ating binasa? Yung kanilang mga lips, mukha naman nagsasamba. Pero sabi nila yung kanilang puso, malayo sa Diyos. Amen!
Diyos. Basahin po natin. The true worshiper must worship in spirit. Amen po ba tayo doon? Amen. Kaya nga po, ang Kristiyano, kapag sinabi ng Spirit and in truth, ay may pagbabagong buhay. Amen. May pinabagong buhay. Kaya nga ang Kristiyano sabi sa Galatians chapter 2, verse 20, sabi niya, I've been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ live in me. Yung ating buhay, hindi na po tayo ang may-ari nito. If you surrender your life to God, to Jesus, kung tinatanggap mo ang ating Jesus na bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, yung buhay mo, kapatid, hindi sa iyo yan. Amen. Ayan, hindi na sa iyo yan. Kaya sabi niya, I've been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ live in me. Then the life I know now live in the body, I live by faith in the Son of God. Kaya po, nag-iiba yung ating pananaw. Nag-iiba yung ating buhay. Kaya nga, right believing lead to right living. Tama ba? Right believing, kung tama ang pananaw mo, tama ang magiging buhay mo. Amin mo ba tayo doon? Tama ang pananaw mo, tama ang buhay mo. Kaya minsan, nagiging mali ang ating buhay kasi mali ang pag-unawaan natin sa pangalan ng Diyos. Amen! Kaya dapat natin maintindihan na once na tinanggap mo ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, nagbabago na yan. Hindi na ikaw ang nabubuhay yan, kundi ang Diyos na may-ari niyan, kaya dapat lang ibigay mo sa Kanya ang lahat. Amen! Amen! Kaya yung pag tayo I surrender all, surrender mo talaga lahat. Amen! Kaya nga, yung worship, ito yung pag talagang kapag naiintindihan natin, higit pa po yan, kulang pa po ang ating buhay. Amen. Dapat na maging worship po natin is God-centered. Wala nang iba. It's not about us. Hindi dahil sa iyo, hindi dahil sa akin, hindi dahil sa Kanya, kundi God-centered. Sa Diyos lamang. It's all about Him. It's all about Him. Amen? Amen! Amen! Sabi niya, not to us, Lord, not to us, but to your name be glorified. Ang glory sa Diyos lang. Amen? Amen! Amen! Sa Kanya lang. Ibigay mo lang sa Kanya kapag pinapasa, ano kapatid, paganda ka ng paganda. Sa Diyos na po yan. Huwag mo sabihin, kasi yung ganda-ganda ko. Huwag mo sabihin yun. Kasi naman, nawawala naman yan. Diba? Yung bang, kapatid, ang dami ka na ng bahay mo, ha? Ang dami mo ng kotse. Siyempre, dahil sa galing ko yan. Hindi sa'yo yan. Amen. Kaya kung sinanggal sa kanya, wawala ka na yan eh. Kapatid, pa-sexy ka ng pa-sexy. Eh, siyempre. Ang katawan mo, sa Diyos na yan. Amen. Kaya nga, sa Diyos na katawan. God-centered. Kaya makikita mo ang Kristiyano kapag God-centered, hindi mataas, hindi proud. Ha! Dahil sa akin, kaya mayroon yung church. Wala! Walang ganun. Sabi ng Bible, ang mga nagpamataas ay binababa ng Diyos. At ang mga nagpapakumaba, pinataas ng Diyos. At wala kayong pwedeng ipagmalay sa Diyos. Lahat po ay pag-aari lamang po ng Diyos. Amin po ba tayo doon? Yung bahay mo, pag-aari ng Diyos yan. Yung sasakyan mo, pag-aari ng Diyos yan. Yung asawa mo, pag-aari yan ng Diyos. Kaya ibigay mo sa Kanya. Yung anak mo, pag-aari yan ng Diyos. Amen? Nasa Kanya kung gusto niyang kunin, kung gusto niyang buhayin pa.
lahat po tayo ay pag-aari lamang po ng Diyos. Kaya nga sumasarap yung ating pagsamba pag naiintindihan natin na ang worship is God-centered. Amen? It's not all about us. Walang sayo, Popoy, walang sayo. Amen? Hindi para sa iyo. Hindi para lang sa Kanya. Sa Kanyang kapurihan, sa Kanyang katastaasan. Kaya lalo tayo, parang yung ating worship, yung parang ng ating pagsamba, yung papunta ka pa lamang ng church, masaya ka na habang nagme-makeup ka. Kasi para sa Diyos ka eh. Hindi mo pinapag-makeup para kay brother, para kay sister. Wala ganoon. Amen. Mag-worship tayo, hindi para makita tayo ay maganda at gwapo. Parte yun. Pero hindi para kay sister, para kay brother. Hindi para lang sa Diyos. Amen. Amen. Kakanta ka para sa Diyos. Kaya bigay mo. Sasayaw ka para sa Diyos. Magbibigay ka para sa Diyos. Amen. Kaya yung ating paraan ng pagsamba ay nag-iiba kapag natama ang ating pananaw sa paraan ng worship. Because God is looking for a true worshiper. And the worshiper must worship in His spirit and in truth. Amen. Amen. Kaya yung pagkataman, every praise, akang bigay. Amen. Hindi, every praise. Hindi mo lang gano'n. Titingin-tingin ka. Kaya nagse-cellphone ka pa. Hindi ko po nakikita yun. Kasi pumipikit talaga ako kasi yung makita yung mga ganong bagay. Kasi gusto ko God-centered na tayo. At next Sunday, huwag yun naman hanapin pa yun. Baka next Sunday hanapin. Sino naman sinasabi ni Pastor? Yun ang hanapin yun. Pikit na lang tayo lahat. Focus sa Panginoon. God-centered. Okay? Amen. Sino yung nahanap nyo kanina? Tuloy po natin. Number 2, focus tayo. Guys, focus. Jesus is the way. Alam niyo, wala nang ibang daan. Wala nang ibang daan. Maraming dating daan, bawang daan, lumang daan. Jesus is the way. Kaya yung paraanan, yung paraan ng Diyos sa pagsamba. Even Jesus Christ isa po yan sa modelo natin kung bakit yung ating paraan ng pag-worship ay talagang napakalalim. Kasi kapag si Jesus sumamba, iba. Kapag siya nagparaan ng yung kanyang prayer, pumapawis ng dugo. Part of worship. Yung model natin si Jesus. Kapag nakapokus tayo, kami ang picture is the focus and the picture of our faith, Jesus Christ. Amen? Amen. Sabi niya, sa 2 Philippians chapter 2, verse 10 to 11, basahin po natin. Amen. At the name of Jesus Christ, every knee should bow, worship. Amen. In the heaven and earth, every tongue acknowledges that Jesus is the Lord. Kaya nga, Jesus is the center of our worship. Amen. Kaya mayroon tayong kanta na Jesus as a center of His church. Amen. Sa talagang center ng church eh. Amen. Yung ating buhay, siya ang center ng ating buhay. Kaya tayo nag-worship kasi siya yung talagang ating modelo. Amen. Number 3, basahin po natin, Spirit and power. Number 4, holistic. Ito yung ating heart, soul, mind, strength. Yung ating ibigay na lahat. Yung true worship is giving God our full heart. Yung buong buo, yung ating pagkatao. Amen? Amen po tayo doon. Number 5, expressive. Ito yung ginagawa natin. Yung singing, bowing, dancing, silence, sacrifice. Pero, ina-express mo kung gaano mo sa gustong sambahin. Amen? Amen ko ba tayo doon? Kaya nga tayo talagang sayaw. Kung gusto pinasayaw ka ng Spirit, sumayaw. Kumanta, sumigaw ka.
kung sabi ng Spirit ko, silence ka na. This is a part of worship. Amen? Yung ginawa sa sakripisyo ni Abraham, it's a part of worship. Kaya nga, worship is worship is our proper response to who is God, what He has done, and our trust in what He will continue to do. Amen po ba tayo doon? Definitely, focus on God. Worship it is our response. Amen po tayo doon? Who is God? Kapatid, tatanungin ko po kayo ngayon, right now. Who is God? Ano sa tingin mo? O sino sa tingin mo? Sino ang Diyos sa buhay mo? Ano siya sa buhay mo? Kasi worship is our proper response to who is God. Minsan kaya siguro tayo hindi maka-worship. Baka yung understanding natin sa Panginoon, hindi talaga natin siya kilala. Kaya yung worship natin, malamya. Amen. Amen. Kasi once you understand that, kung sino talaga ang Diyos mo, at you realize kung ano yung ginawa ng Diyos natin sa buhay mo, then you're going to worship Him in spirit and in truth. Amen. Pwede ko po bang makita kung sino pong binago ng Diyos ang kalama? Pwede mo makita mga kamay na binago na po ng Diyos? Silent think nyo lang po to. Simple meditate nyo lang po. Saan kayo hinangong ng Diyos? Sa lumang yung pagkatao. Na ngayon, ibang iba na ba sa ngayon? Yes. Amen. Amen po ba tayo doon? Ako po naniniwala. Narinig nyo na po ang aking testimony kung gaano po tayo binago ng Panginoon. At salamat po sa Diyos lamang po yan. Wala po pwedeng pagmanaki doon. Na si Pastor Billy, paano gagamitin? Basura buhay na eh. Totoo po. Basura po talaga ang buhay. Walang maayos na buhay. Hindi nakapagtapos. Walang pinag-aralan. Hindi graduate ni high school. Nag-addict pa. Babae pa. Sugal pa. Lahat na ng gulo, pinasok. Sino po maniniwala na gagamitin tayo ng Panginoon? Amen. Ngayon gusto mong sambahin ng Panginoon, hindi mo pipigilan yan. Amen. Kasi nakita mo kung gaano kahinaang ng Diyos eh. Puti ka galing. Nilinis ka ng Diyos na kanyang dugo. Amen. Ngayon ginamit ka ng Diyos. Inilagay ka ng Diyos. Binago ka ng Diyos. Kaya ang paraan ng pag-worship mo, sagad-sagad. Amen. Yung walang kwenta na tao, pinarating, pinala ng Diyos lang kung saan-saan bansa, kung saan-saan lugar ng Pilipinas para mag-preach lang ang salita ng Panginoon. Yung dating walang kwenta po, pinag-uusapan po natin. Sa Diyos po ang kapulihan. Pinalipad tayo ng lugar. Ngayon, ibibigay mo lahat. Amen. Paano ka hindi magtitiwala? Yung dating walang laman ng bulsa, ibinigyan ng Diyos. Amen. Hindi lang po bulsa ang binigay. Punong-puno po ng pagmamahal sa pamilya at mga pamilya po natin. Ang binigay ko lang po asawa, binigay po po pamilya sa sumasamba sa Panginoon. Doon pa lang, panalo na po tayo. Paano ka hindi sasamba sa Espiritu katotohanan? Nakita mo kung naano ang Diyos. Amen! Ang hinihingi ko lang asawa na may takot sa Diyos. Ang binigay buong pamilya na may takot sa Diyos. Amen! Sa Diyos po ang kapurihan. Palakpakan po natin ang Diyos Panginoon. Amen! Hindi tayo pwedeng pagdamutan ng Diyos kung alam niya kung tama tayo sumasamba sa Diyos. Kung tama ang pagsamba mo sa Panginoon, mag-o-overflow yan kahit sa pamilya mo. Yes. Sa trabaho mo,
Mag-overflow yan, kapatid. Amen. Kaya nga, kung nare-realize natin kung ano yung ginawa ng Panginoon, at kung ano pa ang kanyang gagawin pa. Amen. Hindi pa po tapos ang Diyos. Amen. Sabi mo sa iyo, katabi kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Amen. Amen. At ako po naniniwala, dodoblihin ng Diyos ang pinarating niya sa iyo. Amen. Kung anong binigay niya sa iyo kahapon, dodoblihin ng Diyos yan. Amen. Kung ano yung nawala na yun, ibibigay ng Diyos ang para sa iyo. Because our God is a true God. Living God. Buhay na Diyos. Nagbabago ng buhay ng bawat isa atin. Amen. Worship God in the Spirit and the truth. Because God is looking for a true worshiper. Amen. Huwag tayong pumayag. Amen. Na okay lang to sa hindi. Ibigay mo lahat. Sagad mo. Yes. Amen. Huwag mong bigay yung akaunti. Ibigay mo lahat. Amen. Binigyan ako ni Lord ng motor. Blessing. Alam niyo po, ang sabi ko, grabe ka naman, Lord. Alam niyo saan ko po dinala yun? Dito po sa church. Diyan po ako sa labas ng church mag-asawa. Binibigay namin sa Panginoon. Lord, ito mo na ito para sa ito. Ikaw may-ari nito. Lahat ng nasa iyo, pag-aari ng Diyos. Ngayon, wala ka ng dahilan para hindi siya sambahin. Amen. Kung kunin man yan, hindi ka malulungkot. Okay lang. Bibigyan ka na, baka mas malaki. Yung plano. Amen. Kasi pag tinanggal ng Diyos yan, mapalitan ng Diyos yan. Amen. Ako naniniwala doon. Amen po ba tayo doon? Kung ano yung nawala sa'yo, babalik ng Diyos yan. Doble. Basta tama ang pagsamba mo sa Panginoon. Hindi ka sasamba para doon, ha? Baka ma-miss ang understanding natin. Sabi na, Pastor, kailangan tayo nag-doble-doble kayo sa pagsamba. Baka bigay niya yung doble-doble yung plane. Hindi. Sasamba ka dahil narapat dapat siyang sambahin sa Espiritu ng Diyos. Amen. Narapat dapat siya, kapatid. At yan lamang po ang tanging natin handog sa Panginoon. Yan lamang po ang tanging maibibigay natin sa Panginoon. Amen. Praise God. Pwede mo palakpakan po natin ang ating Diyos. Bago po, start na po tayo bago po natin preaching. Number 1. Yan. Isa po na po tayo. True worship. Number 1. Recognize God's presence and respond wholeheartedly. Worship is really from the heart. Yung ating totoong pagsamba, ang totoong pagsamba ay nanggagaling sa puso. Amen? Ang difference po ng totoong pagsamba at pekong pagsamba, puso. Nasa puso. Amen? Ulitin ko po. The difference of true worship and false worship is heart. Dapat tama ang heart mo. Kasi kung mali ang heart mo, mali ang paraan mo. Ang pagsamba. Amen po ba tayo doon? Amen. Kaya nga, dapat yung heart mo, when it's from heart, you are passionate about it. When it's from heart, you are all out. All out. Sabi mo all out. All out. Imagine, kapatid. Imagine. Nung nililigawan mo si Mr. Si Mrs. pala. Nung nililigawan mo si Mrs., yung pagliligaw mo sa kanya, di ba? May mga naliligawan, ibibigay ko sa iyo lahat. Kahit ang buwan. At bituin. Ipagtatabas ka sa palayan. Diba? Ipag-iigib. Kasi gagawin mo yun, passionately. Pagsisiba. Talagang bubuhat ka. Nang hindi ka nagreklamo. Kasi passionate ka sa gagawin mo eh. Sa ginagawa mo. Kasi mahal mo eh. Wholeheartedly.
buong-buo. Amen, di ba? Amen? Amen. Amen. Dapat iyan tayo sa paraan ng Diyos. Malalaki, amen. Amen. Di ba ka yung, ito po, sino po dito yung nag-aral ng driving license dito sa Spain? Kasi alam natin, hindi madali ang driving license sa Spain kung nag-aral tayo. Amen? Kasi ngayon, may walang papapalit eh. Noon, wala pa yan. Kaya ikaw, aaralin mo talaga. Kasi kapag bumaksak ka, another, bayad ka na naman. Pag bumaksak ka, bayad ka na naman. Every exam mo, kailangan talagang passionate ka. Kaya pursigido ka. Nawala tuloy. Diba, dapat yung aral ka talaga, pursigido ka, aral ka, sunod kilay ka talaga. Amen? Kasi gusto mo makuha yung driving license. Diba? Amen? At once na nakuha mo na yan, diba? Yes! Amen? Bibigyan ka ng kele. Oh, talagang tuwang-tuwa ko po nun. Ako po'y naranasan ko po yun. Kasi nakabaksak ako 2 beses sa English. Mag-Spanish ko kasi. Oo, talaga? Yung nag-Spanish ko 1 beses na, pasapaka na po. Ano pala yun sa atin? Kaya yung mga walang lisensya, mag-Spanish ka, makapasa kayo. Amen? Kasi gagawin mo yan passionately. Amen? Kapag alam na yung testing of driving, nagda-driving ka, talagang ang brain mo, wala sanang tumawid, wala sanang sasakyan. Kasi gusto mo may pasa na eh. Amen? Amen ba tayo doon? Kaya nung binigay sa'yo, tuwag-tuwa ka. Amen? It is recognized God present and it's fun wholeheartedly. Kaya nga po, ang translation na is, you should be passionate. Amen po ba tayo doon? Kasi worship engage your mind, your heart, your will, your whole being. Amen? Kailangan yung ating worship kasama lahat. You are passionate. Sabi diyan, basahin po natin. The worship of God should be the most Amen? Should be most joyful. Alam mo yun? Masayang. Joyful. Parang yung ibinigay sa'yo. Bigyan ko po kayo ng example. Binigyan kayo ng bonus ng amo nyo na hindi nyo inaasahan. Magiging malungkot ka ba doon? Aba? Parang gusto mo pang halika ng kamay nun? Amen? Magiging masaya ka. It's not about the amount. Amen? Kasi, isang pastor, binigyan ako 10 euro lang eh. Hindi ka magiging masaya. Wala. Just talk about the amount. Amen? Amen ba tayo doon? Kaya nga, pagpunta sa church, yung meeting God, pupunta ka dito, dapat makikita na masaya ka. Yung meeting God, hindi ka nakikipag-meet kay pastor, hindi yung si Pastor Philip. Kung yan na naman mag-preach, mahaba yan. Diba? Dapat, pag nanonood tayo ng favorite yung pinanonood, pag natapos naman, ang bilis naman matapos! Kasi favorite mo yun, passionate ka dun eh. Pero pag sa church, ang tagal naman ni Pastor Philip mag-preach, huwag na kasi mag-preach next time. Diba? Ganun tayo. Yung dati, kung yung muna, ang ganda lang kong pumungan, higa ka na ganyan. Passionate ka na dyan. Kaya mga gusto mong worship sa Panginoon. Extravagant, liberating things that the man can do. Amen? Amen. Amen pa ba tayo doon? Kaya nga sabi doon, sa ating pong pinag-uusapan, Psalm chapter 100 verse 1, shout joyfully to the Lord of all the earth. Kaya nga kung tayo ay nakapokus yung ating worship sa Diyos, not for everyone who you are, focus, not the way you're going, yung pagpagtabi ka, hindi. Focus in the Lord. Alam niyo po, ang parang na magiging pag-worship natin is magiging joyful. Amen.
church, kitang-kita na. Pwede bang tingnan mo ang iyong katabi na mayroong bang siga? Mayroong bang ligaya sa kanyang mukha? May kasiyahan ba na sa kanyang mukha? Kung ngayon pa lang iniisip nyo na, labahin niyo sa bahay. Amen. Number 2, express in service. Ano po ba tayo doon? Serving God is a natural response of our love for Him. Amen. Yung talagang ina-express mo. If you love someone, we usually want to serve that person. Amen. Amen po tayo doon? Serve the Lord with gladness. Come before Him with joyful singing. Serve the Lord with gladness. Alam mo kapatid, kahit ikaw po nag-uhugas ng plato mamaya, serve the Lord with gladness. Pero nakikita ko yung mga nag-uhugas ng plato, tuwa sila ako nag-uhugas ng plato. Habang parami ang plato, tuwa sila. Pag nakikita ko, dumarating ang plato, yes, sister, nakikita sila. Ito masaya sila. Because you are serving the Lord. Amen. Amen. Amen mo ba tayo doon? Yung mga driver natin, tuwa sila ba nag-drive? Simple pa yan. Kasi you are serving. Alam niyo ang pinagkikituan natin, ang ating Diyos. Amen mo ba tayo doon? Paraan ng worship yan, kapatid. Kung ikaw may nagwawalis, matutuwa. Kung ikaw may nasa media, music ministry, tatay, kahit anong teacher, children ministry, lahat yan, yung mga nagtutulog, dapat tayo, we are serving with gladness. Amen? Because we are serving a God, a true God, King of King and Lord of Lord. Amen mo tayo doon? Amen. Pwede bang kayo simangot sa amo mo? Hindi kasi simangot sa amo mo kahit anong problema. Kasi alam mo na, pag nakita ka ng amo mo, diba, kahit marami kang pasok-pasok na kamay mo, nakangiti ka pa rin. Siniserve yung pagkain nila eh. Diba? Ganun lang sa Panginoon, we serve God wholeheartedly. Amen? Buong puso. Amen? At nakikita yan, kapatid. Nakikita yan sa ating mga gawa at nabilan. Na talaga pang pinilin. Kahit ikaw ay nagbibilang lang dyan, nakatay sila pa rin. Dapat masaya ka. Amen? Because we're serving God. Amin pa ba tayo doon? Kasi ang pag-serve na sa Panginoon is not limited in the church. Ganun din sa ating sa bahay. Amen? Sa trabaho. Yung dati, yung talagang yung ganatong kapag trabaho kasi bagong-bago ka lang. Eh ngayon, kamusta na? Pastor, dami ko utos. Serve. Kasi ginagawa mo yan, hindi para sa Kanya, para sa Diyos. Amen! Basahin po sa Bible. Basahin po natin na, whatever you do, as working for the Lord. Amen. Dan. Lahat ng ating ginagawa, kapatid. Meron ako nakitang video, naglilinis ng kotse, tuwan-tuwa sa masa, may kipot-kipot pa. Naglinis swimming pool. Amen, nagluluto. Because, alam niyo, yung ating ginagawa sa trabaho, hindi yan para sa mga human master. Para yan sa Diyos natin nakakita lahat. Amen. Kaya kahit wala amo, trabaho ka. Sige, trabaho. Amen. Hindi yung pagkakatingin lang sa kakakikilos. Walang ganon. Amen. Alam niyo pa kung bakit tinuturuan na po tayo ng Panginoon practice. Alam niyo mga kapatid, sa tao pwedeng may tago ka. Sa amo pwede ka may tago. Pero sa pagkilintuan natin Diyos, wala kang pwedeng itago. Kaya whatever you do, sabi na, kahit ikaw ay kakain at iinom, do it for the glory of God. Amen! Express the service. Gawin mo yan para sa purihan ng Panginoon. Amen! Kaya, walang reklamo. Gawin mo. Kasi, lalo pag alam na, Christian ka sa trabaho. Kung sino Christian sa kanta mo, masabihin. Nakakatakot yun. Amen? Kailangan, lalo pag ikaw yung like dun eh. Dapat talo ka magsibag. Kasi nakikita nila, anak, ito na yung Diyos Diba? Amen? Alam niyo ang promotion na gagaling sa Panginoon. Yung promote ka ng Diyos. Ano ba tayo?
akin po. Amen. Amen! Amen. As working for the Lord. Kaya nga, bukas, papalit mo sa trabaho. Happy na. Sayawan mo. Kahit anong nililinis mo. O pag-uwi mo ng bahay mamaya, masayigin mo si Mr. Para marinig din Mrs. Amen? Hallelujah! Amen? Kasi gagawin ka para sa Panginoon. Nagsasabi ka sa anak mo, gagawin mo yan para sa Panginoon. Amen! Pabang na pabang sa mga tatay. Amen mo ba tayo doon? Gagawin po natin para sa Panginoon. Amen? Amen. Dahil mahal natin ang Diyos. Sino po mahal ang Diyos? Tuloy po tayo. Serving God is not limited in our church. Kasi everywhere, you can serve the Lord. Amen. Everywhere, you can serve the Lord. Kahit nasan ka, kahit nasa bahay ka. Amen. You can serve the Lord. Hindi ka maka-attend, you can watch online. Amen. Mabuti nga ang Panginoon, kahit di ka maka-attend, dinarating na sa iyo ng Diyos sa salita niya. Amen ba tayo doon? Amen. Wala na tayong katahilangan na hindi makapakinig ng salita ng Panginoon. Amen. O kung wala kang time, ay hindi gawin mo. Daling araw, habang nanonood ka ng probinsya, tanggalin mo, manood ka na ng word of God. Amen. Sa trabaho, mag-reset ka, makinig ka ng preach. Gawin mo para sa ikabubuti, para sa ikalugot ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga, yung ating ginagawa, whatever you do, with words or deed, do it for the glory of God. Amen. Do it for the glory of God. Amen po ba tayo nun? Lapit na po tayo matapos. 3 hours na lang po. Number 3, anchor in truth. True worship dapat naka-anchor sa katotohanan. What is the truth? We have to get to know. Kung alam niyo po yung totoong katotohanan. Diba sabi ng John 14:6, Jesus is the truth. Amen? He is the way, the truth, and the life. Diba? Yung katotohanan. Minsan, kaya hindi tayo makapagsamba sa Espiritu ng katotohanan. Minsan, hindi talaga totoo natin kilala. Hindi talaga tayo naka-anchor sa truth. It is the Word of God. Amen? Amen. And this is the reason why some people in the church, yung tigabutas ka ng upuan, bench warmer kung tawagin. Yung nakaupo lang, kontento na doon. They attend, but there's no passion. Because we didn't. Hindi niya alam, hindi niya kilala talaga ang Diyos. Ang totoong Diyos. Alam niyo po, nakakalungkot na dapat habang natin patagal natin nakilala ang Panginoon, palalim po tayo ng palalim sa Diyos. Yung paraan ng pagsamba mo sa Panginoon is not the same like yesterday. Kaya nga, kailangan mo siyang kilalanin day by day. Amen? Dapat nasa hingin mo na kilalanin siya day by day. Sa lahat ng aspekto ng ating buhay, kapatid. Sa lahat. Dapat makilala mo siya day by day. Ito po sabi sa verse. Know the Lord Himself is God. It is who has made us and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Dapat alam mo kung sinong shepherd mo. Amen? Amen po ba tayo nun? Because sheep listen to his shepherd. Amen po ba tayo nun? Ang tupa nakikinig sa kanyang pastor. Dapat know the Lord Himself as God. He is God, kapatid. Amen? Minsan kaya natin magawa yan kasi hindi lang sinagot ng Diyos ang prayer mo. Minsan pa may pagtatapos ako. Hindi na ako magpapit, hindi sinasagot ng Diyos. Tayo mo kilalanin ng Diyos kung sino ang Diyos, kapatid. Every prayer, God answers. At para sa ating tulong. Para sa ikabubuti po natin. True worship is anchored in the truth. Kaya nga, we worship
that the true worshiper must worship in spirit and in truth. Hindi pwedeng magkahiwalay ang spirit at ang truth. Lagi yung magkasama. Amen. We are not living in our flesh. Amen. Kaya nga sa Roman chapter, pati pagkala Roman chapter 12 verse 1 and 2, yung pattern ng mundo, ito po mga kapatid, maniwala kayo sa hindi. Sa tingin ng mundo, tayo ngayon, mangmang tayo. Tingin ng mundo, mangmang tayo. Naalala ko po yung mataba ko dati sa Puerto Banus. Sisimpa-simpa ka pa, eh wala namang mabibigay sa iyo kadagdagan sa buhay mo yan. Mali ka, kapatid. Alam niyo mga kapatid, kaya tayo sumasamba sa Panginoon. Hindi dahil kailangan tayo ng church, kundi kailangan natin ng Diyos. Kaya wala tayong pwede ipagmalaki. Amen? Kapatid, kahit wala ka tuwing Sunday, tuloy ang gawain ng Diyos. Kaya dapat pasok sa umbrella ng Diyos. Ang kurgan sa truth, ano yung katotohanan ng salita ng Panginoon? Dapat alam natin ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Amen? Amen. Malapit na po tayo, guys. Live out in thanksgiving. Proper worship is giving thanks to God, not just a private, but also in public. Kaya nga sabi sa Psalms, enter his gate with thanksgiving. Amen? Basahin nga po din. Enter his gate with thanksgiving. And his courtyard with praise. Give thanks to him, bless his name. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his faithfulness is to all generations. Amen. It is a part of invitation na binigay sa atin ng Panginoon. Invitation, sino nag-invite? Ang Diyos. Amen. Ini-invite tayo ng Panginoon. Enter his gate with thanksgiving. For the Lord is good. Alam mo yung kantang goodness of God? Grabe yun, sabi. Sino ba nakakalam nun? All my life, you have been faithful. Amen. And all my life, you have been so. Alam mo kaya natin naaawit yan? Nakita natin yung kabutihan ng Diyos. Yung kabutihan ng Diyos na ginawa sa buhay po natin. Ngayon walang kadahilan natin hindi pwede sa bansa. Gusto mong ibigay sa Panginoon lahat. Lahat. Because of His goodness. Kaya tayo maging mapasalamat kasi nakita natin, nakita na tayo nilinis at naligtas ng Panginoon. Binago ng Diyos. Binago ng Diyos. Kaya yung paraan ng ating pagpasalamat, Lord, you are good. Your love endures forever. And His love never failed, kapatid. The love of the Lord never failed. Hindi na fail. Hindi kahit na yung sa atin. Tapat ng Diyos. Once you know, once you have seen that and recognize God's presence, you are going to respond wholeheartedly. Ano po yung ating topic? Wholeheartedly. Who is He? And you are going to serve Him. Then you want to know Him more and more and more, the truth. Then you are going to live a life that is thankful. Yet, text, the time is come, and now come, when the true worshiper will worship the Father in the Spirit and in truth. God is not looking for that worship. God is not looking for a worship. He is looking the Father's seat. He nag-worship in the Spirit and in truth. Ano ba tayo doon? Ano yung conclusion ito po mga kapatid? Conclusion. Nung kinaliit po, nung ilikha ng Diyos ang isda, inuusap ng Diyos ang karagatan.
Nung nilikha ang puno, kinausap ng Diyos ang lupa. Nung nilikha ang tao, kinausap niya ang kanyang sarili. Let us make man in our image. Alam niyo po, mga kapatid, ang isda, pag walang tubig, walang kwenta. Ang tubig, kahit walang Ang isda, magiging mananatiling tubig. Ang puno, kapag walang lupa, walang kwenta. Ang puno, ang lupa, kahit walang puno, mananatiling lupa. Ang tao, pag walang Diyos, walang kwenta. Ang Diyos ay Diyos kahit walang tao. Amen. Mga kapatid, ang tanong, siya ba talaga ang iyong Diyos Amen. na sinasamba at pinaglilingkuran? You are talaga bang sinasamba mo siya sa Espiritu katotohanan? Kasi wala kayo pwedeng ipagmalaki. He is God. God is God kahit wala ka. But you are nothing without God. Amen. For me, to have ng totoong pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Dahil ang hinahanap ng Diyos yung sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Kapatid, worship is our proper response to who is God and what He has done. And the trust in what He will continue to do. Tandaan po natin, God is looking for a true worshiper. Amen. True worshiper must worship in spirit and in truth. Kapatid, sambahin natin ang Diyos. Sa paraan kung sino siya sa buhay mo, kung ano siya sa buhay mo, at kung ano pa yung gagawin niya sa buhay mo. At ang paraan ng pag-worship natin, focus on Christ. Ka-center. God-center. Kaya yung ating pagsamba na nakapokus sa Panginoon, doon naluluwalhati ang Diyos. Doon naluluwalhati ang Diyos. If you want to honor God, give the best worship to Him. Wala na iba. Amen? Pwede mapalakpakan po natin ang Panginoon. Pwede pala tayo ito mo. Pwede tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe mo. Maniniwala po kami